Kamusta mga ka-jamming? Nandiyan mga inyong lingkod. Ready na sa panibagong adventure. Isang epic ride ang gagawin natin gamit ang ating scooter. Mula Malolos patungong Baguio, dadaan tayo sa former highest point ng Halsema. Magsusunog ng clutch lining sa trail paakyat ng Mount Timpak. Hahabulin ang ganda ng mga ulap sa Sagada. At syempre, hindi makukumpleto ang Northern Luzon Adventure kung hindi natin papasyalan ang kasaysayang Banawe Rice Terraces. Kaya kapit lang, dahil di lang ito isang biyahe, ito isang malupit na adventure. Tara, let's ride! Ako ang lamig. Woo! Yo, good morning! Nandito tayo ngayon sa Vista Mall, Malolos. Time check, alas 12 ng madaling araw. Ayan, kompleto na. Diretsoin na natin to hanggang Baguio. Makakasama pala natin ngayon, syempre, walang iba, si Blue, ang ating Yamaha M3 na first time bumiyahe ng ganito kalayo. Syempre, magpapaiwan ba naman ng ating OPR na si Luan, si Bayaw Soren. Kasama din natin si Kuya Emer at ang daughter niya. Kasama din natin si Bishop Motovlog na second time na sa Baguio mag-rides. Time check, 5:30 AM. Dumating tayo dito, papasok ng Cannon Road, mga 5 AM. Bali, hinintay lang natin na lumiwanag para hindi sayang yung magagandang tanawin na madadaanan natin. Okay guys, kita nyo to? Nag-a-ambience tayo sa Cannon Road. At habang binabaybay natin ang kurbada na daan, meron akong fun fact para sa inyo. Alam nyo ba ang Cannon Road ay isa sa pinakamatandang daan paakyat ng Baguio at isa rin sa pinakamagandang tanawin. Pero guys, take note, kahit napakaganda ng Cannon, kilala rin ito bilang isang accident prone area. Maraming sharp turns, minsan may mga loose soil o bato sa gilid, lalo na pag tag-ulan. Kaya importante dito maging defensive driver ka, sundin ang speed limit, laging maging alerto sa paligid. Para safe tayo at ma-enjoy natin yung bawat kurbada sa biyahe. Ayan, nasa Baguio City proper na tayo.
Yan, sa sobrang gutom ko, hindi ko na na-document na kumain kami sa Good Days Restaurant. Sarap, panalo talaga yung pagkain doon. Kaya lang medyo ang tagal namin naghintay. Siguro alas 8 kami pumasok doon. Tapos kung nakakain kami alas 10 na. Pero worth it naman yung paghihintay kasi panalong panalo talaga yung serving. Yung isang serving nila katumbas ng 2 tao. Bali in order ko chop suey 180. Panalo na, hindi tinipid sa sahog. Maraming karne, tapos kumpletos recados pa yung gulay. Ay, oo nga. Ang ganda yung estilo. Ay? Tulo? Tumabing? Tapos meron pa doon sa taas. Kumagkano yan, no? Eh, sabi nga. Oo. Yan eh. Pero mo lang natin para makasapang tayo. Eh, ikaw eh ako. Kaya. Igorot Stone Kingdom, hindi na kami nagtangkang pumila pa. Grabe, sobrang haba, mauubos ng oras namin dyan. Papuntang Northern Blossom, nakaramdam ng antok yung kasama namin, kaya nagpahinga muna kami. Yan, habang nagpapahinga, sinilip ko muna yung napakagandang tanawin. Yan, nakapag-recharge na. Sabak na ulit. Grabe, 2 beses na kami nabigo. Hindi kami pumasok ng Northern Blossom kasi biglang umulan ng malakas. Pero okay lang, mahaba pa naman yung biyahe. Marami pa kaming mapupunta na mas magaganda. Bali, diretso na kami ngayon sa Lowen Homestay sa May Kabayan. Bago yun, mag-stop over muna tayo dito sa May Atok, Benguet. Tsaka para makapag-regroup na rin kami.
Ganas na ulo. Yan. May. Ano ka na nabasa? Nabas. Ito nga pala ang former highest point ng Philippine Highway System na may taas na 2,255 meters above sea level at situated ito dito sa Halsema Highway. Pangalawa na lang siya dahil meron ng mas mataas sa Tino Ifugao. Paakyat na tayo ng Lowen Homestay. Wala kaming kamalay-malay na ang homestay na nakuha namin ay malapit na pala sa summit ng Mount Timbak, ang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Parang napasubo ata kami sa sobrang tarik ng sasagupaan naming daan. Amoy clutch lining na. Senyales na hirap na ang mga motor namin umahon. Ginamitan ko pa nga ito ng mga pinagbabawal na teknik na ginamit ko noon sa hiking at pagpapadyak, pero wala pa rin. Sa puntong to, pinababa na namin ng aming mga angkas kasi di na talaga kaya. Nag-decide kami na tawagan na ang homestay para humingi ng tulong, baka meron silang mapahiram na sasakyan para sa mga angkas namin. Sa kabutihang palad, meron silang sasakyan. Medyo matarik itong huling ahon na gagawin namin, kaya pinasabay na rin namin ng mga top box sa sasakyan. Ang sabi, isang ahon na lang daw. Yung ahon, Ano? Kita ko ang lamig. Woo! Ang layo pa pala. Adventure at lang. Hindi na ako sa putak pa kayo na. Baka pagdating na masiraan. Oo. Lalo natin eh. Kaya din naman pala. Hindi kaya ano, nakakabomba na ka ng bomba. Hindi kasi pinipilit. Oo. Kailangan ano na, angat na nangangat eh. Kasi na brelo. O ate, nag-trekking tayo. Kakaibang ano to, di ba? Adventure. Adventure talaga. grabe yung hangin dito. Kala mo may super typhoon. At ang temperature, 8 degrees Celsius.
Kinaumagahan, hindi pa rin maganda ang timpla ng panahon. Walang clearing, kaya di kami nag-hike papuntang summit. Kaya tumuloy na lang kami pa Sagada. Sabangan na. Try muna natin magpalipad. Tingnan natin kung kakayanin yung lakas ng hangin. Sagada na. Time check, 1 PM. Dito na din kami kumain sa Inverted House, Bros in Asal. Ito naman yung town proper. Sobrang chill lang ng vibe dito.
Saan ka napunta? Kumanang ka ba? Ha? Kumanang ka? Hindi, hinanap namin to. Nasa box lang pala. Okay. Asa? Ah. Okay na siya, go. Hapon na, bale, hindi na namin makapamasyal bago mag-lunchtime kinabukasan. Kulang talaga ang 1 or 2 araw para libutin ang Sagada kasi sobrang dami ng magagandang pasyalan dito. At ito ang mga napuntahan namin. Maginaw na umaga. Ito pala ang homestay namin dito sa Sagada. Mabisil Footprints Inn. Day 3 na ng Sagada adventure natin. Time check, 10:30 AM. Kagagaling lang namin sa Blue Soil Hills kaninang madaling araw. Rolling na kami papuntang Banawe Rice Terraces. Makulimlim. Naku, nakikita ko na yung mga bundok na dadaanan namin. Huwag naman sana kaming abutan ng malakas na ulan sa daan. 11:30 AM na, nasa Bontoc Mountain Province pa rin kami. Kilala ang Bontoc sa magagandang rice terraces na nakapalibot dito. At kung nasa Bontoc ka na rin lang, kailangan mong matikman ang ilan sa mga local delicacy ng mga Igorot. Isa sa mga sikat dito ay ang itag. Ito ay isang cured meat. Medyo kakaiba ang lasa pero masarap lalo na kung ihahalo sa gulay. At dito naman ang Bontoc Bridge. Minsan na rin akong napadpad dito nung kabataan. Sinama ako ng tropa at naligo kami dyan sa ilog na yan. Grabe, sobrang lamig. At ito na nga, nag-umpisa na namang pumatak ang ulan. Hindi magandang pangitain dahil medyo delikado ang kalsada na dadaanan namin. Ito na nga ang kinakatakot ko. Wala kaming choice kundi tumuloy dahil nasa kalsada kami na mahigit 2,000 meters ang taas na bumabaybay sa masukal na bundok. Di na ako nakapag-video habang ubuhos ang ulan dahil halos zero visibility na. At ito ang tumambad sa amin. Sunod-sunod na aftermath ng landslide ang nadadaanan namin. Minsan pa nga kami napadaan sa malaking boulders. Ito na ata ang pinakakatakot na ride na na-experience ko. Wala kaming nagawa kundi magdasal na makauwi kami ng ligtas.
At sa wakas mga kajamin, matapos ang napakaraming kurbada, pagsubok sa kalsada, nasilayan din natin ng walang kapares na Banawe Rice Terraces. Ang Banawe Rice Terraces ay hindi lang basta taniman. Ito ay simbolo ng tiyaga, talino at sipag ng mga ipugaw. Para itong sangdambuhalang hagdan na umaakit sa langit na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kalikasan at sa kanilang kabuhayan. Lahat ng ito ay hindi natin magagawa kundi dahil sa patnubay ng biyaya ng ating Panginoon. Isipin mo, halos buong biyahe, buhos ang ulan. Pero pagdating namin ng Banawe, nagpakita ang rice terraces ng 15 minutes. Sapat na panahon para ma-appreciate natin ang ganda nito.